Sakayan. Naman si Christian Miguel Rama at ito ang Balitang Bayan. Atin sa inyo ang mga mainit na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang Balitang Bayan. Bilihin, lalo pang tumaas sa presyo ng bigas at gulay, muling nananalasa sa bansa ng mga mamimili. Mainit ang sapin sa Senado. Panibagong panukala ukol sa edukasyon pinagliliwan nila. Gila sa Pilipinas, wagi kontra Indonesia, isang hakbang lamang patungo sa FIBA qualifiers. Panahon ngayong linggo, magiging mapanganib dahil sa low pressure area sa Visayas at Mindanao. DOH nagbabalak, huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas ng dengue sa gitna ng bago-bagong panahon. At sa showbiz na balita, Captain Fernando, sa papel kasama si Jeric Rosales, may bago na bago. Pagod ka na ba sa paulit-ulit na amoy ng ulam sa iyong damit? Subukan na ang Fresco Wash Detergent. Amoy bagong laba kahit ilang beses pang isuot. Fresco Wash, fresco sa amoy, linis sa damit. Simulan natin ang mga detalye. Narito po si Romnick Apole para sa Balitang Pangkabuhayan. Romnick. Maraming salamat. Patuloy na tumaas sa presyo ng pangunahing bilihin gaya ng bigas, gulay, at isda. Ayon sa Department of Trade and Industry, ito ay dulot ng kakulangan ng sikat sa sanhi ng meron. Samantala, ilang bidyo sa palengke pilitan ng taas sa presyo upang makabawi sa kulit. Nanawagan naman ang umili sa pamalahan para sa agarang tulong at price control. Narito po tayo sa palengke ng Manila. Pag-ausap natin si Manang Earl, isang tindero ng gulay. Manang Earl, kamusta po ang mintahan ngayong linggo? Ay naku sir, mahina po talaga. Tumataas kasi ang presyo ng mga gulay ngayon mula sa bagsakan, kagaya ng repolyo, 80 pesos na per kilo. Maraming salamat po. Isa lang po itong epekto sa kasalukuyang versus sa kabuhayan. Maraming salamat, Apole. Tunay ng kabuhayan ang pinaka-naaapekto sa krisis na ito. Mula sa usaping kabuhayan, dumako naman tayo sa politika. Inahayin kamakailan sa Senado ang pinupulang konstitusyon na layo ng libre ang edukasyon sa lahat ng pampublikong universidad. Ayon kay Senator Reyes, ito ay hakbang upang matulungan ang mga kabatang walang kakayahang makapag-aral sa kolehiyo. May ilang senador din ang nagpapahayag na suporta ngunit nanawagan na sapat na pondo para dito. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Aldi. Isang mabulumang panukala para sa kinabukasan ng kabataan. Balik sa iyo, Uncle Rex. Mabuhay ang edukasyon at ang mga lider na nagsusulong nito. Nagtagumpay ang Gilas Pilipinas laban sa Indonesia sa score na 95-83 sa FIBA Asia Qualifiers. Namayagpag si Dwight Ramos na may 22 puntos, habang si Scottie Thompson ay tumulambing sa depensa. Isa na lamang panalo ang kailangan upang masiguro ang pisto sa sunod na round. Narito naman si John Vince Oclaret para sa lagay ng panahon. Maraming salamat, Renz. Isang low pressure area ang namataan mula sa silangan ng Mindanao na inasahan magdadala ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Sa rehiyon naman ng Visayas at Mindanao, pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa mga posibilidad pagbaha at landslide. At ang Luzon naman ay nakakaranas ng mainit na panahon na may posibilidad na local thunderstorm sa hapon. Maraming salamat. Nagbabala ang Department of Health na muling tumaas ang kaso ng dengue sa lungsod ng Metro Manila. Panawagan ng DOH na iwasang mag-ipon ng tubig sa mga container at gumamit ng kulambo o mosquito repellent. Pinaalahanan din ang publiko na agad kumonsulta kung may lagnat o pananakit sa kasukasuan. Sila mo po salamat. Salamat, Adrian.
kababayan, ating tandaan, ang kalinisan sa paligid ay pananggalang sa sakit. Init ang panahon, huwag hayaang matuyuan. Subukan ang Yellow Cool Sport Drink. May lamig na tunay na tumatagos hanggang buto. Yellow Cool, para sa tunay na cool na Pinoy. At para naman sa balitang showbiz, narito si John Alfelos po. Nag-viral sa social media ang larawan nilang Catherine Bernardo at Jerry Rosales na magkasama nakita sa isang restaurant sa Taguig. Ayon sa isang source, may nilulutong pelikula ang dalawa para sa Stars Cinema na ipinalalabas ngayong taon. Comeback project mo naman ito ni Jericho sa pelikula matapos ng ilang taong tutok sa negosyo. Sana'y magtagumpay ang kanilang proyekto. Talagang exciting ang balitang showbiz. At iyan ang mga kabuuan ng balitang hinanda namin sa inyo sa araw. Naway naging kakapit-kinabang at pagbibigay kaalaman ng balita sa inyo. Ako, si Christian Gate Villarama. Ako naman si Renzo Cayen. At ito ang Balitang Bayan. Hanggang sa muli, paalam.